may I request that these agencies will submit to the committee or to the office of this representation. Kindly submit yung mga undertaking ng mga empleyado na yan na they do not want to avail yung housing, stating the reasons thereof. Pag hindi ko natanggap yan, I will brought this issue to the plenary sa second reading ng inyong budget. Gusto ko lang masiguro na talagang ayaw nila. At this should state the reason bakit ayaw nila. Kasi parang hindi ko maintindihan, mayroon bang tao na ayaw magkabahay? Parang hindi ko maintindihan yun eh. Yung iba nga, halos gusto nila 2, 3, 4, 5 bahay. Pero yung sa inyo, nagtatrabaho, ayaw magkabahay. So gusto ko lang malaman yung, lalong-lalo na sa ating bisita, housing family. I-follow up ko lang yung tanong ko 2 years ago. Paano natin may implement mula sa puso yung mga programa natin sa housing kung mismo mga empleyado ninyo walang bahay. I have requested an inventory sa lahat ng mga agencies natin involved in housing, DSOD, yung National Home Mortgage Finance Corporation, NHA, hindi nga kayo nag-submit eh. For example, sa Department of Human Settlements and Urban Development, out of 100 respondents na pinano ninyo, 36.1% lang yung may bahay. Pakicheck sa record ninyo. Ito yung natanggap ko. Doon sa social housing, sa Finance Corporation, out of 197 from 222 plantilla, 49% lang ang may sariling housing. 30% are renting. And here is the harshest irony. 21% are occupying housing structures with or without the consent of the owner. Imagine, hirap na kung matitirhan yung mga empleyado ninyo, pagdating sa opisina, magpa-process sila ng mga housing projects, anong nasa loob nila? So, hindi ko na lang babasahin lahat kasi baka magulat lahat doon sa report. Basta, bottom line, marami kayong empleyado na wala pang sariling bahay. Paano nyo i-implement yung inyong mandato kung yung nag-implement mismo walang matitirhang bahay? Ano bang solusyon? For the last 3 years again, paulit-ulit ko to tinanong. Hindi lang po sa, Madam Chair, may I? Ito po ay nangyayari sa hindi lang sa DSUD, sa iba pang mga ahensya. But particularly po sa ating resulta ng survey, tama po yung mga numerong nabanggit po ninyo. So lahat po naman sila ay ini-encourage natin na mag-avail nitong 4PH. In fact, pagdating nila sa application sa Pag-ibig, meron po tayong priority dyan. Hindi lang po sa DSUD employees, basta po government employee and OFW, meron pong priority sa 4PH pag-apply po sa Pag-ibig Fund. Ngayon, hindi po natin kasi rin mapilit yung mga kasama natin na hindi sila nag-avail ng mga pabahay. So, they are encouraged but we have no control over them on their decision to purchase their homes. Madam Chair, does the answer means that the problem is with the employees? They don't want to avail? Ang ano po kasi ito, ang reality, hindi lang po ito sa government employees, pati po sa private sector, hindi po lahat ngayon willing or gustong bumili po ng bahay.
Yan po ang reality. Kahit mag-survey po tayo sa labas, parang kotse po ito, hindi po lahat willing magbili ng kotse. Yung iba po, mas gusto na nila mag-grab or in this case, magrenta po sa mga bahay. So yun po yung reality talaga in general, not only among government employees po. So, in short, wala na tayong magagawa dito. We are employing people, no, who are processing applications for housing, but they themselves, no, do not want to avail housing. Parang magkasalubong yun eh. Ako, nagtatrabaho ako sa kuryente. Pero ayaw kong magpakabit ng kuryente. Ganon ang sinasabi nyo eh. Ganon ang kalalabasan. Yun po ang, Madam Chair, yun po ang reality na nakikita natin na hindi po lahat, although as I said, they are encouraged to avail of this program, but we have no control over their decision, Madam Chair. Ganito na lang, Madam Chair, kasi this representation, with all due respect, no, ay hindi po 100%. I have reservation doon sa sagot. May I just request, Madam Chair, no, for this budget briefing, may I request, no, that these agencies, no, will submit to the committee or to the office of this representation, kindly submit yung mga undertaking ng mga empleyado na yan na they do not want to avail yung housing, stating the reasons thereof. Pag hindi ko natanggap yan, no, I will brought this issue to the plenary sa second reading ng inyong budget. Gusto ko lang masiguro na talagang ayaw nila. At this should state the reason bakit ayaw nila. Kasi parang hindi ko maintindihan, mayroon bang tao na ayaw magkabahay? Parang hindi ko maintindihan yun eh. Yung iba nga, halos gusto nila 2, 3, 4, 5 bahay. Pero yung sa inyo, nagtatrabaho, ayaw magkabahay. So gusto ko lang malaman yung katotohanan. Wala naman po akong intensyon na pag-initan yung agency ninyo. Ang gusto ko lang, kasi I have personal friends na nasa inyong mga agency na hindi ganyan. Mayroon silang ibang dahilan bakit hindi sila nakabil ng bahay. We will comply, Madam Chair, and submit the survey results. We will conduct a survey, then include in the survey form the reasons or reason why they don't want to purchase a home. Thank you, Madam Chair. Salamat. At doon sa NHA, hanggang ngayon, 2 taon, hindi pa kayo nakapag-submit even initial. So, may special attention ako na gagawin sa plenary sa NHA. Kasi palagi lang kayo nag-groundbreaking eh. Thank you, Madam Chair. Bigyan na lang natin ng chance si GM na mag-submit, Congressman Daguok, so that maayos lahat ito. Thank you. Next interpolate, DML Majority Leader Lisa Micaela Gonzalez.